May nagtanong sa akin, Sir, kinakabahan po ako dito. Totoo po ba ito? Sana masagot niyo. Maraming salamat. Mr. Kindly settle your loan account today at your lending company, or else the legal team will be forced to conduct legal actions in coordination with the authority of the Land Transportation Office. They will submit a report that you are using your driver's license as valid ID to apply for online loans but not paying them accordingly. With regards to this matter, you will receive a call from the LTO secretary that you might lose your license, get it revoked, validity cancelled, and possibly can't ever be renewed again. Also, expect an alarm alert of your driver's license upon presenting it to PNP and LTO checkpoints. In order to cancel pending charges, coordinate with your lending app or company today to prevent certain complaints filed against you. Thanks and God bless. This is your payment details. Total amount to be paid with penalties, 10,000 pesos. Discounted amount to settle, 6,090. Biller's receiver name, contact number, and reference number. Right. Hindi ko alam kung saan po sila nanggaga. Tinatawanan ko na lang po talaga, pero ewan ko kung anong klase na naman kabubuhan at katangahan itong kanilang ano, no? Pero hihimayin ho natin, no? Nakapag-coordinate na raw po sila sa Land Transportation Office, no? Kasi ginamit nyo raw yung inyong driver's license sa pag-apply ho ng loan na hindi nyo pa ho nababayaran. Okay, so matindi ho rito, yung LTO secretary daw po ang tatawag sa inyo. Pero, ang lakas nyo, no? Ang tindi nila. Special kayong tao, LTO secretary. Tawag mo sa inyo. Kakaiba ho, no? Para daw ho, ma-revoke o ma-cancel, no? Tapos, pagka raw, may alarma pa. No? Pagka raw ho kayo na checkpoint ng PNP, tsaka ng, ng LTO. Ibang klase mo talaga. Sagot ko dito, katangahan ho ito ng mga online lending apps, no, na wala ho talagang kaalam-alam sa larangan ho ng paniningil. Ano po? Yun ho ang meron kayong valid ID. Di ho ba during application, requirement ho yun. O, ano ipipresent nyo? Po ba? Kasama sa listahan nila yung driver's license. Saka regardless so kahit saan nyo gamitin yung inyong ID. Ano po, wala naman hong problema yun eh. Ano kinalaman ng LTO rito? Di ba? May revoke pa silang nalalaman. No? Pwede lang ho ma-revoke ang inyong driver's license pagka ang LTO na ho ang gumawa ng action sa inyo. Kumari, meron na kayong recurring na violation, no? For example, lagi kayong nagwawala sa kalsada. O, pagbigyan, naka-aksidente kayo, no? Mga ganun po, no? Yun po maaaring ma-revoke. Pero ho, yung ginamit nyo po yung inyong ID or driver's license sa loan, hindi ho ma-revoke yun. Hindi nyo pa lang naman ho nababayaran eh. Babayaran nyo naman ho, di ba? O, bakit ho i-revoke ang driver's license ninyo? O tapos mayroon pa pong alarma sa PNP. O tsaka sa LTO pagkaro po may checkpoint. O, ano, kriminal kayo? Hindi naman ho kayo kriminal eh. O, hindi pa lang ho nabayaran yung utang. Nakapagsampa na ho ba sila ng kasong krimen? Kasi ho sa utang, no, para makonsider ho yan na isang krimen, gumawa ho kayo ng panluloko o panliling lang or estafa po or di kaya nagpatalbog ho kayo ng cheque.
Yun ho, may ano ho yun, may criminal liability yun. Oh, ano ho kinalaman ng ano sa checkpoint? Di po ba? Anong klase na namang ano to? Sabi ko sa inyo, mag-aral kayo ng konting batas eh. Para hindi kayo nagmumukhang tanga eh. Oh. Tapos i-istorbo mo pa yung LTO secretary para tawagan yung kliyente. Ano ka? Oh, mananakot na rin lang kayo. Yung totoo na. Oh, puro kalokohan tong ano ninyo eh. Mensahe nyo eh. Seryoso. Dinamay nyo pa LTO. Sige nga po. Oh, kahit pagbali-balik ta rin ho natin. Oh, ang pagpapautang. Ano kinalaman ng LTO? Oh, sige nga po. Ang pagpipresenta po no, ng valid ID no, is para makilala nyo yung tao na nag-a-apply sa inyo. Is siya din. Yun no ang purpose nun. Kaya nyo hinihingi mga tanga. Oh, ba't gagamitin nyo against the person? Requirement nyo siya. Oh, trabaho nyo na identify yung pinauutang nyo kung siya yun. O, tama naman kayo, hiningin nyo ng ID. O, di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, i-revoke, o kung ano-ano pang mga kalokohan na pinagsasasabi nyo rito. Ia-alarma nyo pa sa PNP, saka sa LTO pagka may checkpoint. Anak ka ng kamoto talaga. O. Hindi ko maintindihan kung anong utak meron kayo. Nakakaawa kayo mga maniningil kayo ng mga ola. Ano po? Hindi dapat ganyan ng ano, ng paniningil. Dahil sa ID. Sige nga. Oh. For example, ang pinresent ko sa yung ID is ano, school ID. Tatawagan mo yung eskwelahan para masuspindi ako. Hindi na ako papasukin. Patatawagin mo sa akin yung principal? Or yun din? Sige nga. Paano kung tin ID binigay ko sa iyo? Patatawagin mo sa akin ng BIR? Sige nga. Hindi ko makuha ang lohika kung paano kayo mag-isip. Mariosep kayo. Doon naman ho sa ano, sa nagtanong, no? O wala ho ko ibang sasabihin sa inyo, kundi bayaran niyo po yung nahiram niyo sa una. Ano po? Kung kayo po ay nakaranas na ng harassment, well, bayaran niyo po siya, no? Tsaka ho kayo mag-file ng harassment case, no? Sa SEC, ano po? Tapos, kung gusto niyo talagang ano, matuluyan sila, filean niyo po sila ng ano, ng kaso na harassment, no? Kung kayo ay na-post po sa ano, sa social media, no, at mayroong kasamang harassment, well, that's cyber libel po. Mayroong criminal liability yun, may kulong po yun. So, ang pinakamaganda ho niyan is humanap po kayo, no, ng abogado na tutulong po sa inyo. So, pwede po yan pribado at po pwede rin po yan na sapaw kayo lumapit. Parehas lang naman po yan. No? So, sabihin nyo sa kanila kung anong klase ho yung ano, naramdaman ninyong ano, harassment. No? Para po sila ang magsasabi sa inyo kung ano ho ang nararapat na kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Pero pinakamaganda niyan, mag-file na kayo ng complaint ho sa SEC. Bisitahin nyo po yung kanilang website, no? Yung sec.gov.ph, no? Hanapin niyo po doon sa sa kanilang contacts yung kanilang email address para maipadala niyo po yung complaint via email, no? Gawin niyo po i-screenshot niyo po yung lahat ng inyong ebidensya, no? Tapos i-send niyo po sa kanila. Gagawa lang naman ho kayo ng narrative report doon. So papadala niyo sa kanila yun, no? Tapos kung may breach naman po sa inyong mga detalye o information, mag-file din ho kayo ng complaint sa National Privacy Commission.
O pwede rin naman po tayo lumapit sa ating mga law enforcement agencies, no? Kagaya po sa PNP Anti-Cybercrime Group or sa NBI Cybercrime Division. Okay po. Ito pong mga ganitong klaseng mga SMS or email, no? Basahin niyo maigi. Kasi halatang-halata naman po na na pananakot lamang. Wala naman po kasi kinalaman ng LTO doon. Kasi ni-require nila kayo ng valid ID na galing po ng gobyerno. Ito binigay yung tama naman yung binigay nyo eh. Driver's license. Bakit ganun ang gagawin nila? Di po ba? Wala akong kinalaman ng LTO dyan. Kagaya ho ng ginawa kong example. Pagka ho ba student ID, ibinigay ko, yung principal ho ba ang tatawag sa akin? Paano po kung teen ID binigay ko? Tatawagan po ba ako ng BAR commissioner? Hindi ko makuha loy ka eh. Hindi po ba? No? So, ako sa inyo, bayaran nyo po siya, no? Mag-concentrate kayo sa trabaho nyo, no? Mag-ipon kayo, maghanap po kayo ng other source of income or ng side hustle, no? Para hindi na ho kayo manghiram dyan sa mga damuhong ola na yan. Kasi paulit-ulit ho itong sasabihin ko. Pag patuloy nyo tinangkilik yung mga ola na yan, patuloy ho maghahasik ng lagim yung mga yan. No? Pigilan na po natin. No? Itigil na natin yan. Ikat na natin sila dyan. No? Kasi wala namang magandang naidudulot eh. O di po ba? Tama ho yung maganda ho yung kanilang aim, no? Na makapagbigay ng mabilisang utang. Tama ho yung maganda. No questions about it, no? Pero ho yung pamamaraan nila ng pagpapautang at paniningil, hindi tama. Ang dami ho nilang nilalabag yung The Truth in Lending Act lang po. Nilabag na nila. Tsaka po yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Hindi ho nila sinusunod yan. Kasi ang laki-laki ho ng kinakaltas ng para dun sa processing fee, ang taas pa ng interest. Di po ba? So, huwag nyo na hong tangkilikin para matigil na ho yan. Kung gusto nyo ho talagang mangutang, dun ho kayo sa mga traditional lending, financing at bank. I-build nyo po yung inyong credit standing. Kasi kaya ho tayo nakakapanghiram sa mga kulang. Aminin lang natin na meron din ho tayong parte. Kasi yung hilig ho natin, mangungutang tayo, yung gusto natin, mabilisan ho. Wag hong ganun. Kasi it takes time po to evaluate alone. Hindi ho basta-basta yan. Tingnan nyo ho nangyayari sa atin pagka nanghiram ho tayo sa OLA, yung mabilisan. Hindi nyo alam yung pinapasok ninyo kasi hindi nyo alam yung amortization nyo, hindi nyo alam yung interest nyo, hindi nyo alam kung magkano ikakaltas sa inyo, hindi nyo nga ho alam kung gaano kahaba yung babayaran. Diba? Kasi deceiving nyo nasa ad nila, sasabihin 160 days pero after 7 days kailangan mo pala magbayad. Di po ba? Ang nilalabag po nila doon is yung The Truth in Lending Act. Tapos pag hindi ka nakabayad, yung unfair debt collection practices na. Di po ba? So, itigil na ho natin. Huwag na ho natin silang tangkilikin. Kung gusto nyo talagang mautang, ayan, doon sa mga legitimate na mga lending companies, financing at bangko. Para malaman nyo po kung legit sila, kagaya yung sinabi ko lagi, sa SEC meron silang company name, Tapos, pumunta rin ho kayo sa CIC. Kung yung pong company name nila ay nasa CIC din, legitimate po yan. Kasi nagbigay ho ng kautusan ng SEC na kailangan po ang mga lending, financing at bangko dapat po miyembro ng CIC. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay matulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.